Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PMA UK General Assembly and Election. Thank you very much. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Okay, today is General Election and General Assembly. Ito ay ginagawa natin every 2 years for the election and every year for the General Assembly. Pero ngayon pinagsama na natin. Sabi natin mag-uumpisa tayo ng 12 o'clock. We're still waiting for others. Pero habang naghihintay tayo, gather tayo lahat dito sa harapan. Kailangan occupied yung mga upuan sa harap para maganda tingnan. Para yung mga dadating, hindi na sila mahirapan, sila na ang mag-occupy sa labas. Can we do that? Yung mga nasa table, okay lang yan. Ginawa talaga yan para comfortable yung mga senior citizen natin. Sorry sa mga hindi senior dyan. Okay? Okay, mga kapatid, mag-start tayo ng dua. Before I call Ustaz Fong to read this short prayer for us, I would say, yung fire exit natin, in case of emergency, makikita nyo ang sign diyan, dalawa ang labasan natin. Yung isa is leading to the toilet, dun sa labas, and then the other one is on the left-hand side. Both left-hand side ang ating fire exit in the event of emergency. Otherwise, notify all the officers kung may mga napapansin kayong hindi kaaya-aya. So ngayon, umpisahan natin by opening prayer while nag-i-snack na yung mga ibang kapatid natin. So may I call Ustaz Hamad Amadon to lead the prayer for us. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Let me tell you this. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We need to thank Allah subhanahu wa ta'ala for these blessings, for a couple of years that we stood with our leadership as chairman of PMA UK. Alhamdulillah Rabbil Alameen. There's a lot of things that we would like to make, we would like to do for the cause of this community. But, you know, as I had said, we could not do this, we cannot make it without the help of this community. Members itself, we have to work together, hand in hand, to support each other for the sake of this community. How? We have our aim, we have our intention, what we need to do for the next couple of years. What we need to do, what kind of events that we need to make to raise fund for the sake of Allah, to raise fund for our community center, our masjid. That is the main priority of this organization, of these offices. Since day one, you know, the trustees created this organization, this community, to ensure we need to go into our main ambition to get our own mosque in UK. In Islam, we haven't been prevented by Allah. They have their own masjid.
And as Muslim Moro Filipino, up to today we don't have any mosque. Why? Because the iman is not the same. The faith is not the same as the other nationalities' faith. Because for them, their deen, their religion is first before anything else. It doesn't mean that we don't do that, but we started. I hope we can make it, insha'Allah ta'ala, before we go off from this dunya. We go off from this world, insha'Allah. So, gusto kong sabihin, hindi naman tayo mga Ingles, pero may mga kapatid tayo, may mga kabataan tayo dito ay kanilang naririnig ang ating mga speech. So, it's not fair for them not to understand. But we try our best to speak bilingual, inshallah. So, mga kapatid, sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong mga ginawa, nag-aim tayo kung ano yung mga plano natin sa organisasyon. Ano-ano ba yung mga ginagawa natin? Bahala kayo mga na-late, hindi ma-miss nyo itong presentation natin. Dahil this is what we was aiming for. We discuss about the vision and mission of PMA UK, Philippine Muslim Association UK. That it doesn't mean this just for Filipino. Hence why we put Muslim, it means for everybody. Whoever has got taqwa Allah to Allah subhanahu wa ta'ala, who declared themselves that they are Muslims, they are free and they can come at any time. Alhamdulillah. So the vision, mission, and mission of PMA is building future generation and acquisition natin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maraming salamat sa mga asatids natin. 25th event, talo na yung 20. 25th event, first negotiations of Kent Hall and started the launching of Tarawih. Nagtarawih tayo that time. Hindi natin alam kung anong fate na mangyayari sa atin. So alhamdulillah, once again, led by our Amir, Ustad Hamad Amalon. 26th event, first PME UK, Eidil Fitri prayer. Led again by Ustad Hamad Amalon and Ustad Abu Rayyan, Jimmy Sabdala. Held at Kent Hall, alhamdulillah. Ito yung kauna-unahang hutba ng Eidil Fitri prayer that time. Alhamdulillah. 27 event. That was 27 event. Ang Allah, pag sinabi niyang kun, Yes, mamaya pa yan. magawa ka agad. Initial pa yun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang papasalamatan natin. Sila ay sabab lamang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nagkanduli ang PMA UK. Kasi hinintay ko lang just to muna thank itong our Jama'ah. karamihan. Yeah? Thankful sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapos, 34th huwag ka event. mag-release. Kailangan may listahan This tayo was dito. late to it. Nangyari ito sa Greenside Community Center. October 13, 2024. Dito yan na-held. Alhamdulillah. Pagkus, may pumapasok kahit piso sa loob ng ating bangko. Alhamdulillah. So, mga kapatid, ano ba yung during our calendar year of PMA UK activities for last couple of years? All we can say to the Jama'ah, without you all and your help, Alhamdulillah, we could not make it. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Please support our next calendar year of activities again this year. Next month would be our cultural show. Let me tell you about this. Although we need to turn around. Bakit? Hindi pa tayo nakakuha ng moske. Pag gagawa tayo ng medyo hindi nagkahalo ng haram, hindi tayo papayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. We applied for charity commission, charity number. Nung nag-focus tayo sa agama natin ng Friday prayer, nag-focus tayo sa ating madrasa, nag-focus tayo sa da'wa online.
Within few months, pinayagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, it was approved, the charity application. Bakit? Tumama tayo. Ngayon, gusto natin ang next natin na kukunin ay moske, tapos haluan natin ng medyo hindi doon sa antas ng Islam, baka tayo hindi papayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakakatakot. Kaya ngayon, we would like to inform you, under my leadership, hanggat nandito ako, pwera na lang kung tanggalin nyo ako, pwede nyo magawa kung anong gusto nyo gawin. Hanggat nandito ako, ang way natin ay papunta sa Islam lamang. Ang way natin, ang tinitingala natin, hindi tayong lahat. Yung mga kaanakan natin dito. Bakit? Pag may moske sila, pag namatay tayong lahat, wala na tayong ititing. Hindi na tayo maging nervous, mamamatay. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Ako ang chairman ng Zamboanga. Kasi kung mag-iba-iba pa tayo, kailangan, siguro hindi ko pa alam, baka magkawatak-wak tayo. Ngayon, kailangan natin magkabuo, magkaisa, parang magkapatid. So hindi na kailangan ko tumakbo ng overall chairman ng EPMA. So ang sa akin, ibigay ko na kay Chairman Jomel ang power ko. Ako ay bilang mag-support na lang sa kanya. Aywan ko sa hulog, pero sa akin, hindi na kailangan ko magpataas o pababa. Yung sa akin, ibigay ko sa kanya ang power. So ako bilang support sa kanya. Yun na lang ang maibigay ko sa inyo ng counting salita. Salamat po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang-una, nagpapasalamat ako na nakisali dito sa grupo na to, sa community natin. Kumbaga, marami ako nakikilala at saka dito ko na-instance ang pagiging pinuno. Kumbaga, unti-unti ako nasa dito. So ngayon araw, magpasalamat muna ako sa mga lahat nagpunta. So ngayon araw, eleksyon natin para sa pinuno, overall chairman, PMA. Sa akin lang, tulad ng sinabi ni Brother Jolham, nag-consist na ako. At saka, bilang isang pinuno, kumbaga, magbigay ako sa inyo ng example, ako baguhan pa lang. Gusto ko muna, kumbaga kailangan ko muna mahasa. So, sa pagiging chairman, ayoko muna, nag-consist na ako. Ang gusto kong mangyari, kung pwede, i-retain muna kayo to Jome. Kumbaga, naumpisahan niya na, ipatapos natin sa kanya. At saka, mahirap kasi magpatakbo, lalo na kung ikaw ang nasa itaas. Hindi basta-basta, uupo ka sa isang bagay na hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. Inshallah, unti-unti ko pag-aralan ito. Sa ngayon, hindi po muna ako pwede. Hindi po yun eh. Yun lang ang gusto ko maparating sa inyo. Taos puso ko ito pinili. Walang sino man nagano sa akin. Pumilit. O kaya, Joel, huwag ka muna magtatakbo. Wala. Taos puso ko po ito. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Kahit matagal na siya dito, mas prepare pa rin niya si Jomel kasi kumbaga gamay na niya. So, nag-wave na rin sila. So, sa tatlong pagpipilian natin,
puro si Jomer ang tinuturo, katulad ng dalawa na yan. So here is Trustee Atan. Meron siyang sasabihin doon. Yeah, on behalf of all those, meron siyang i-explain sa atin kasi merong pipirmahan tayo para klaro, maiwasan ng fitna. Yeah? Protection for all of us. Okay? So, Bro Atan. Ipakita natin na tungkol sa sulat na ito. Itong sulat na ito, documented ay waiver of rights. Yes. Ibig sabihin na ang karapatan nila, Yes. they are waiving, renouncing, relinquishing the right as candidate for chairman executive. Ito ang katibayan na legitimate ang kanilang pag-endorse sa itong sino ang kumandidato ngayon itong araw. So, yun lang masasabi ko. Maraming salamat sa inyo. Naman itong walang mag-oppose nito, wala itong kalaban. Walang nag-nominate na iba. Ang Cotabato nag-decline, nandiyan si Jordan nag-decline, nandiyan si Salahuddin nag-decline. Okay? So, klaro yan. Sa Cotabato, auditor, dalawa din. Nag-decline si Ate Baylabi kasi nasa signatory na siya. Sabi niya, mag-giveaway tayo, tsaka busy-busy pa siya. Kaya ang nominee ng Cotabato is Pati Yaman. Rise up, please! Tumayo muna si Pati. Okay. Nominee from Lanao, no other than Gibbon Mangutara. So, dalawa sila, Pati and Gibbon from Lanao. Okay? So, ngayon, tatawagin natin ngayon yung mga anak sa balota. Let's start from Chairman. Chairman Jomer, nasa balota pa rin kasi retain yan. Kailangan documented. Hindi na ako mag-explain ng matagal kasi na-explain na lahat. Andito na lahat yung pangalan, ititik nyo na lang. So, yung mga isang kandidato lang, isang tick lang panalo na kasi wala naman silang kalaban na ipaliwanag na lahat sa atin. Most of the position is only one candidate. Yung focus tayo dito sa sa auditor kasi may dalawang kandidato, Gibbon Mangutara and Pati Giman. Okay, so kung wala nang katanungan, mag-proceed na tayo for botohan na tayo. Okay, narinig natin? Lahat ng pangalan, i-distribute na ang balota, isang tick lang yan. Pero ang bantayan nyo, yung Gibbon Mangutara. Kahit sino sa kanila, parehong magaling yan. How are you? So, isang tick. You okay? Okay, thanks. Kung magiging dalawa ang tick nyo, at nagkamali kayo, yes, pwede nyong burahin, then i-tick nyo kung sino ang gusto nyo. Pati Giman for as for auditor.